Thank you po. Basahin ko lang po ito from James chapter 5 verse 13. Mayroon bang nahihirapan sa inyo? Manalangin siya. Mayroon bang masaya sa inyo? Magpuri siya. Amen. Amen. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you. Lord, salamat po sa mga sinabi mong ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na anuman yung circumstansya na kinapapalooban ng bawat isa sa amin, we believe, Lord, na patuloy kaming magpupuri sa inyo. Patuloy na ikaw ang itataas namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa mga pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Lord, salamat din po sa panibagong umaga. Salamat sa mga pagpapala na patuloy na dinaranas ng bawat isa sa amin. Lord, we believe na anuman ang meron kami, sa iyo lahat ito nagmula. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buhay ng aming mga kapatid na naririto sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, yung patuloy na anointing ninyo, yung patuloy na wisdom ninyo, ang patuloy na kilalanin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, yung presensya ninyo at pagpapala at pag-anoint sa aming mga worship team, Panginoon, na siyang tatayo ngayong umagang ito, sa aming pastor na magiging messenger ninyo, Panginoon, ng inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pananangan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy na paghawak mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa magpalang umaga po sa ating lahat, palakpak po sa nag-iisang Diyos. Nabuhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon, tayong lahat na kanyang hinirang. Hallelujah! Patuloy po tayong pumalakpak, sumayaw at umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay po natin gawitin. Hinirang upang sumamba. Hinirang upang sumamba. Hinirang upang magpuri sa inyo. Tanging sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod. Panginoon, Panginoon, aming Diyos. Minsan pa, hinirang upang sumamba. Hinirang upang magpuri sa inyo, tanging sa inyo lamang pag-aalay, paghahandog, paglilingkod. Panginoon, aming Diyos, sama-sama nagkakaisa, dinadakila, sama-sama sa malakas na tinig, mga kapatid. Dinadakila, minsan pa sama-sama nagkakaisa, dinadakila, hinirang upang sumamba, hinirang upang magpuri sa inyo, tanging sa inyo lamang pag-aalay,
paghahandog, paglilingkod. Panginoon, Panginoon, aming Diyos, sama-sama, nagkakaisa, dinadakila, sama-sama, nagkakaisa, dinadakila. For the very last time, sama-sama, nagkakaisa, dinadakila. With all our hearts, let us sing. Hinirang, hinirang, upang sumamba. Hinirang, upang mapuri sa inyo. Tanging sa inyo lamang pag-aalala, paghahandog, paglilingkod. Panginoon, aming Diyos. Patuloy po natin iniklara ang ating Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah! Sabay-sabay po natin iniklara ang ating Panginoong Jesus ngayong umaga na ito. Hallelujah! Sa aking pagkatakot, sa aking pagkatakot, sa aking panghihina, sa aking pangangailangan, lalo na ng kagalingan. Ikaw ang tanging maaasahan. Ikaw ang tunay kong sandigan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kublihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Sabay-sabay po maging panalangin ng ating mga puso ang awiting ito. Minsan pa, sa aking pagkatakot, sa aking pagkatakot, sa aking panghihina, sa aking pangangailangan, lalo na ng kagalingan. Ikaw ang aking maaasahan. Ikaw ang tunay kong sandigan. Let us sing sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kublihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Bisan pa, sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kublihan. Sa malakas at tinig, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Minsan pa po, sabay-sabay nating awitin. Sa aking pagkatakot, hallelujah! Sa aking pagkatakot, sa aking pagkatakot, sa aking pangangay, lalo na ng kagalingan.
ikaw ang tanging maaasahan. Ikaw ang tunay kong sandigan. Sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong pangalan, kumlihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kumlihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kumlihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Sa iyong pangalan, sa iyong pangalan, Panginoon. Sabay-sabay natin ideklara. Hallelujah! Kumplihan sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. All of the voices, sa iyong pangalan, Panginoon. Ito naman po ang ating mga problema. Hallelujah! Itiwala lamang natin sa ating Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, kumplihan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pangalan, katugunan. Hallelujah! Palakpak lamang po para sa ating Panginoon. Nabuhay, nabuhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Tunay po na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano man po ang ating mga dalahin, ano man po ang ating mga panalangin. Basta tayo magtiwala sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Yan ang gusto ng ating Panginoon, na magtiwala at maniwala sa Kanya. Patuloy po tayong magpuri, umawit sa ating Panginoon, hingin ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Hallelujah! Patuloy tayong magpuri sa Kanya. Patuloy tayong magpakumbaba ang kini ng ating mga kahinaan. Kapatid, kung gusto mong umiyak, kung gusto mong lumuhod, malaya ka. Gawin mo ito para sa ating Panginoon.
Maaari mong ibuka ang iyong bibig, itaas ang iyong kamay para sa Kanya. Hallelujah. Sabi-sabi po natin awitin ang awiting ito. Lumalapit, dumudulog, umiiyak, lumuluhod, nabubuhay sa habag, sa biyayang tinatanggap, pagpalain niyo, Panginoon. Minsan pa pagpalain, pagpalain niyo, Panginoon. Ang mga may karamdaman, ang mga may kabigatan, tunay na nahihirapan, pagpalain niyo, Panginoon. Kung sa tingin mo, ikaw yung nasa lyrics, ipagkatiwala mo lamang lahat sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagkat sa ating Panginoon, walang imposible. Lahat ay kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Lumalapit, dumudulog, umiiyak, lumuluhod, nabubuhay sa habag, sa biyayang tinatanggap, pagpalain niyo, Panginoon. Sa malakas nating tinig, mga kapatid, pagpalain niyo, Panginoon. Ang mga may karamdaman, ang mga may kabigatan, tunay na nahihirapan, pagpalain niyo, Panginoon. Sa malakas at tinig, pagpalain, niyo, Panginoon. Pagpalain niyo, pagpalain
ang pagsama mo sa aming mga buhay. Ang mangyamay ka. Come on, church! Umamin ka sa Panginoon. Aminin mong mahina ka kapag wala siya. Tunay na iyan ang gusto ng Panginoon. Ang magpakumbaba, magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Panginoon, for the very last time, pagpalain niyo. Pagpalain niyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon. Ang mga may karamdaman, ang mga may kabigatan, tunay na hirapan, pagpalain niyo, Panginoon. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna ng bagyo ay tatawag, magtitiwala, mananahan, sa Kanya. Minsan pa sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna ng bagyo ay tatawag, magtitiwala, mananahan, sa Kanya. Ano man ang bagyo mo sa buhay, ilapit mo lamang sa ating Panginoon. Siya ang tunay na nakakaalam ng kasagutan. Marami tayong problema, binabagyo tayo ng problema. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Siya ang bahala sa ating lahat. Sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna ng bagyo ay tatawag, magtitiwala, mananahan sa Kanya. Tagapagligtas, tagapagligtas, makapangyarihan, makapangyarihan, natatangi, may hawak ng lahat, may hawak ng lahat, tagapagligtas, makapangyarihan, natatangi,
magtitiwala. Sa malakas nating tinig mga kapatid, mananahan, mananahan sa Kanya. Sa Kanya. Sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna ng bagyo ay tatawa. Magtitiwala, mananahan sa Kanya. Sa Kanya. For the very last time. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna ng bagyo ay tatawag. Magtitiwala, mananahan, mananahan sa Kanya. Sa Kanya. Oh, oh, oh. Magsambit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Itaas natin siya sa ating mga buhay. Whoa, whoa, whoa. Purihin ka, O Diyos. Yeah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Sa gitna ng bagyo, magpupuri. Sa gitna ng bagyo ay sasamba. Sa gitna magtitiwala, mananahan sa Kanya. Hallelujah! Palakpak po para sa ating Panginoon na kailanman hindi tayo iniwanan. Hallelujah! Sa Diyos lamang po ang papuri. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesus Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya at dalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Birhen Maria, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa korona ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulat panirito at baguho ko sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia sa Diyos, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga sakalanan, sa pagkabuhay na muli at namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinapasalamat ko po napadating po kami safe sa church at Lord, dinadala ko po kasuna po gumaling na po yung mga nakakonfine sa hospital at saka po yung may mga pneumonia. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Alam ko na tayo ay binless ni Lord. Saka hindi lang pinansyal, kundi sa kalakasan ng katawan. Kaya nga tayo nandito eh. Kasi binigyan tayo ni Lord ng strength. Sige po, bago po tayo magbigay, awitin muna natin yung ating operatory song. Baka magbilang, Panginoon, sa tapat ang kulang ay nagiging sapat. Iba ka magbilang, Panginoon, sa magtitiwala at kikilala ikaw ay Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Di na matatakot, di na mangyangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangyangamba, ako'y iyong anak, nasa iyo'y di na matatakot, di na mangyangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangyangamba, ako'y iyong anak, nasa iyo'y umaasa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to, Lord, na kami po, Panginoon, ay binayaan niyo, Panginoon, sa buong linggo, Lord, na kami binigyan niyo ng kalakasan at kami po ay binigyan niyo ng kagalingan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran, Panginoon, na laging handang ang kanilang puso, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ang bumalik ng biyaya, Panginoon. At Lord, patuloy, Lord, na kayo po, Panginoon, ang magbigay ng katugunan, Panginoon, sa pinansyal, Panginoon, maging sa kanilang mga source of income, Panginoon, sa negosyo, Lord, sa mga estudyante, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng katalino, Panginoon. Lord, ngayon po sa mga kapatid na hindi, sa oras na to, Lord, ay wala sa kakayanan magbigay, Panginoon. Lord, tugunan niyo po, Panginoon, kanilang mga panalangin, Lord, upang, Lord, sa mga susunod na linggo, Panginoon, Lord, sila po, Panginoon, ay yung kanilang desire, Panginoon, ang pagbigay, Panginoon, sa gawain, Panginoon, ay kanilang magawa, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa anumang halaga, Panginoon, na matatanggap, Lord, sa araw na ito, Lord, ay magamit, Panginoon, sa ikalalagunin yung gawain, Lord, at maging sa church building, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, bawat isa, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, mag-ingat o agad. Salamat, Panginoon, sa inyo nga po namin binabalik, Panginoon, pasasalamat sa mga ni Jesus. Amen.
ng Panginoon. Napakasarap magpuri sa Lord. Amen? Yung kinanta natin kanina, sa gitna ng bagyo, tayo magpupuri. Amen? Tayo po'y dumaan sa bagyo nung nakaraang linggo at salamat sa Lord, niligtas tayo ng Panginoon. The Lord spare our lives, even our resources. No po? Pero nakakalungkot sa iba, medyo nakaranas talaga ng mga problema, nakaranas po talaga ng hagupit ng bagyo. Pero salamat sa Lord, generally, tayo po ay in-spare ni Lord. No? Amen? Purihin po ang Panginoon. Tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral ngayon. Nakaraan, pinag-aralan po natin ang Exodus 27, no, with Pastor Chris. And now we will, 28. And now we will go to 29. No po, just a sort of review. Nung nakaraan lang po discussion po, no, tinuro ni Pastor Chris, it's about in Exodus 28, ang nilalaman po ito, the Lord has chosen priests to minister people. So they are Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Itamar, Aaron's sons. Ito po yung pagtawag po sa mga priests, no, na tinalagahan ni Lord sa panahong yon, no, with the Israelites. And they have given dress code as priests. Yung pinaliwanag po ni Pastor Chris, binigyan sila ng dress codes, may kasuotan. Kaya ngayon, itutuloy po natin ang 29. Ito naman po ay tungkol, no po, sa pagtatalaga, no, sa atin sa mga priest po noon. So in Exodus chapter 28 verse 2, doon po natin nakita, no po, yung dress code na binanggit po, no, you must make holy garments for your brother Aaron for glory and for beauty, no po. So ito po yung itsura po noon ng mga priest. Kung makita po natin, ganyan po ang kanilang kasuotan. So wag po kayo magugulat kung wala na po tayong nakitang ganyang suot ngayon kasi, no, that was a time, no, nung panahon ng mga Israelites, ganyan po itsura nila. Yan po ang kanilang outfit, no, ng mga priest. Pero ngayon, iba-iba na ang mga outfit. Kaya nga may makapansin kayo, may mga bishop tayo ano ba yun? Nakasuot talaga, mayroong nakaabito, may mga iba-iba, no? Istola. So yun po ay nagpapakita rin ng mga a new outfit, no, yung ang tawag dito, makabagong itsura ng isang lingkod ng Diyos, pastor, bishop, pari, no, ganyan po, yung pattern din ng kinuha nila. Kaya lang syempre hindi yang kuwang-kuwa kasi yan po ay kakaiba na talagang ibinigay ni Lord na instruction kay Moses on how to wear a proper dress code sa mga priests po noon. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay saglit manalangin. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na presensya sa oras nito. Sa pag-aaral po ng salita, dalangin po namin ang pagkilos po ng iyong banal na espiritu na lubos po namin maintindihan ang salita mo na magbibigay po sa amin ng kaalaman, karunungan upang labis po namin maunawaan, Panginoon, ang mga turo mo sa amin, Panginoon, on how to do, Lord God, on how to act, how to react, Lord Jesus, with all the requirements needed, Lord God, nung time po, Lord, ng panahon nila Moses, nila Aaron, at ng mga priests. Salamat, Lord, including all the Israelites. Sa panahong ito, help us, Lord God, kung paano po namin ito ma-integrate, Lord Jesus, sa present situation, sa current situation today. Help us to understand and know, Lord God, help us, Lord Jesus, to follow, Lord Jesus, the right dress code, the right or the proper behavior that we're going to show them, Lord Jesus, as your servants. Panginoon, salamat po. And to you, we bring back the glory and honor. This is all our prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. So, ito po yung pinakita natin, no, kanina, ang dress code. So, these garments represented in sacredness of the ministry the priest was called to serve in. So, yan po ang itsura nila. Ganyan na ganyan po. It is also indicated honor, respect that the sacred office carried. Pag may nakita kang suot na ganoon, talagang gagalangin mo sila, no? Kaya nga iba nagbi-bless, no po? Talagang yumuyuko, nagbibigay ng galang sa mga bishop, sa mga pastor, yung iba sa ibang mga ministers,
sa pare. So, ganyan kasi yung pattern. So, this ministry also radiated the beauty, excellence, and virtues of the God who was being served. Nagpapakita rin po ito, yung nagre-reflect dito kasi yung kabutihan ng Diyos, kabanalan ng Panginoon, doon sa mga pinili niya, nalaga niya mga pastor at lingkod ng Diyos. So, the priest stepped into the priestly garments to represent the people before God and represents God to His people. Nag-represent ito na ikaw ay lingkod ng Diyos at ang Diyos ang nag-represent din para sa iyo. Po. So kami, nire-represent namin kayo sa Panginoon at ang Diyos naman nire-represent kami sa inyo. So ganun po yun, ang ibig sabihin. Pero of course, hindi naman talaga kuwang-kuwa yung itsura noon. Mahihirapan tayong sundin yan. Pero sa pag-aaral po natin sa verse 29, chapter 29, makita natin dito kung paano pinili ng Diyos ang mga lingkod niya. Ano ba yung ginawang seremonya kung paano pinili ng Diyos yung kanyang mga lingkod. So the title of this message for today is about the consecration of God's chosen. Yung pagkatalaga ngayon sa mga pinili ng Diyos. Noon, pagpapakita ng pagkatalaga sa pinili ng Diyos, yung mga priest, yung sila Aaron at ang kanyang mga anak, pinili lang po yon. So, ano po ba ang consecration? What is consecration? Intindihin po muna natin, ano ba itong consecration ito? Pagkatalaga, pag-dedicate. Sabi dito po, consecration is the act of making something or someone sacred through a religious ceremony, dedicating it to a holy purpose or devoting it to a higher cause. Yung pagkatalaga sa kanila, para ipakilala sa inyo kung sino yung lingkod ng Diyos. Pwede rin itong isang mga bagay na ginagawa po sa ating iglesia. Ang purpose is for the holy, kabanalan, or devoting it to a higher cause. And it shows dedication. Pagkapakita rin po ng dedication and commitment to a certain task. Mayroon mga dinededicate for a certain task para ipakita ito ang obligation mo. Dapat ito ang commitment mo. Kaya nga, kaninang maaga, nagpost agad ako sa leaders GC. Sabi ko, please, wala mo nang absent. Please, wala mo nang absent. Baka may umabsent, lahat ba ng leaders dito, key leaders natin present? Present po lahat. Praise the Lord. So, walang absent. Hallelujah. So, may gagawin po kasi tayo mamaya na anointing of oil. I-exercise po natin kung ano po yung bagay na matututunan natin ngayon. Ganito po kasi pinili ng Diyos ang malingkod niya yung panahon nila Moses, nila Aaron. So we will apply now kung paano ginawa ni Moses ito. The task was given to Moses to choose Aaron, his brother, kapatid niya kasi si Aaron, at saka yung mga, of course, pamangkin ni Moses, yung mga anak ni Aaron, na tinalaga niya bilang mga leaders ng mga Israelites. Sila yung nangunguna. Sila yung nag-represent sa God. Sila yung pumupunta sa Holy of Holies. You still remember yung tabernacle? Sila yung pumupunta doon. Instead na yung mga Israelita. Sila mismo, nag-carry lahat. Kung may mga kasalanan ng mga Israelita, mag-represent yung mga priests, hihingi ng sorry, manghingi ng tawad doon, mag-aalay. Doon po sa tabernacle na ginawa po nila. Yung sa tent. You still remember that? Okay, so sa 25, 26, 27, tinuro na po nila Pastor Marlon. Na-touch ko rin with Pastor Chris. Na-touch naman niya yung garments na susuotin. Ito naman to, nagpapatuloy ang dedication o ang pagkatalaga sa kanila. The consecration ng mga leaders. Kaya gusto kong maintindihan nyo mga kapatid, especially mga leaders, kung ano ang role nyo sa ating iglesia. Napaka-importante na kayo po ay tinatalaga, pinapakilala sa lahat, sa congregation kung sino kayo, kung ano ang role nyo. Mahalaga po ito. Hindi pa natin to ginawa kaya sabi ko, nung inaaral ko to, Lord, siguro this is the right time to do this. Na makita
ma-exercise namin, magawa namin talaga yung pagkatalaga sa lahat ng mga leaders. So, sabi po dito, a consecration is also involves separating something from a common use and making it holy. Okay? Such as a building for a church. Yung ginagawang, halimbawa ito, dinedicate natin to bago natin gamitin. Di ba? Yung mga nauna, especially mga nauna noon, pinag-pray natin, does the house, pag may-ari po nila Ninang Feli, no? Dinedicate po, ginamit natin tong house na to as house church na. So, ginawa natin church. So, pinag-pray natin to. So, yon, kasama rin po ito. Also, a person for a religious office like bishop, pastor, even leaders in the church, tinatalaga. Mga pastor, mga bishop, mga leaders. No po? Or even a period of time for a specific serious purpose. Yung kailangan may gawin ka. Meron tayong, let's say, magkakaroon po tayo ng concert. So, meron dedication service. Diba? May mga ganung bagay. Or, katulad nung dedication ng anak ni G. Ford last Thursday. Nagkaroon po kami dun sa McDonald's. Meron mo ba nakasama? Okay, doon po ginawa yung dedication. So, ginawa po namin yon. Kaya nga, niremind ko si G. Ford, kung kaya mong dalhin dito yung anak mo. Nakalimutan ko kasi i-ano siya ng oil. No? Ngayon nakita ko, kailangan pala may ganun din. Kasama rin pala ito. Although it's just tawag nito, kung pag-aaralan natin, kung isipin natin, seremonya lang naman yan. Pero meron pong halaga ito. Meron tong impact sa atin. No po? Meron tong magandang dating sa atin din. No? No. Okay, so pagpapatuloy natin ito. Basahin po natin, yung chapter 46. Don't worry, hindi po natin babasahin to lahat. Pinili ko lang po talaga importanteng mensahe ni Lord para sa atin. Kasi 1 to 46 to. No po? 1 to 46. No. So, sabi po dito sa verse 1, yun lang po hanggang sa, I think, hanggang hanggang 10 lang. Okay? Kasi dito po nakafocus lahat. No? Yung ating dedication, even the anointing of oil. So, isa-isahin po natin. Basahin ko po. Basahin natin lahat. Now, this is what you are to do. For them, to consecrate them, so that they may minister as my priests. Binibigyan instruction ni Lord si Moses. Take a young bull and 2 rams without blemish, and bread made without yeast, and perforated cakes without yeast, mixed with oil, and wafers without yeast spread with oil. You are to make them using fine wheat flour. Okay, binabasa po natin yung lahat na yan, pero hindi ko na po bibigyan to ng interpretation kung ano po yung bread made without cheese, perforated cakes. Hindi ingatan ko pong bigyan to ng interpretation. Actually, marami akong nabasa. No, sa Google, makikita mo, pinapaliwanag nila kung ano ibig sabihin yan. Marami po nag-interpret Kaya lang ayokong sundan yun kasi baka mamaya, it is just an interpretation of the Bible scholar. I'm not saying mali sila. I'm not saying na tama naman sila. Ang ibig ko lang sabihin dito, ayoko lang sundan yon kasi mamaya, hindi naman talaga yun ang ibig sabihin ni Lord. No? Kasi, although I respect their opinions about this, mga interpretation, kung ano mga symbols na ginagamit na yan, gusto ko lang po mag-ingat. Kaya, kung ano lang pong gusto sabihin ni Lord sa atin ngayon, yun lang din po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ayokong dagdagan. Ayokong interpret pa yan isa-isa. Baka mamaya, mali pa masabi ko. Maligaw ko pa kayo. Doon nag-iingat lang din ako. Kung ano ang gusto sabihin ni Lord this day, yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Now, let me continue. In verse 3 says, you are to put them in one basket and present them in the basket along with the bull and the 2 rams. You are to present Aaron and his sons at the entrance of the tent of meeting. You are to wash them with water. May mga meaning po yan And take the garments and cloth Aaron with a tunic, the robe of ephod, the ephod and the breastpiece. You are to fasten the ephod on him by using the skillfully woven waistband. Merong pong interpretation yan. Okay?
relating to Jesus Christ. Now, ayoko lang po kasing magkamali. Ayoko pong bigyan ng sarili kong opinion kasi mamaya iba masabi ko or yung tingnan ko talaga. Again, yung sinasabi nila, gawa din nila yon. They are all opinions lang namang Bible scholar, pero it is not written talaga sa Bible. Mahirap kong sabihin, i-justify sa inyo. So ito lang po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na binibigay ni Lord. Yung verse 1 dyan na sinasabi, consecrate them so that they may minister as my priest. Okay. So sabi dyan, a chosen must be consecrated. Ito ang malinaw dyan. Kasi nakalagay naman doon sa verse 1. A chosen must be consecrated. Sino ba itong chosen? Yung mga priests, mga pinili. Sila yung pinili. Sila Aaron and yung mga sons niya, yung mga anak niya, and his children. So, tinatalaga po talaga sila. Dinededicate po sila. Anong purpose? Sinabi rin din po doon. A person is consecrated to minister. Not just a title, dinagdagan ko lang. A person is consecrated to minister. Pinili sila para mag-minister, mag-guide, pangunahan ng isang church, magturo, magsabi, mag-represent about God, and to represent themselves to God. So yun po, yung purpose, hindi lang po isang title ito. Ito ang problema kasi sa ating kasalukuyan. Minsan nagagamit yung title. Pastor ako Bishop ako Mahirap gamitin yung title na yon kung saan-saan kasi it's a sacred thing. It is a divine appointment sa Lord, especially sa mga tinawag niya. Kaya dito ko rin nakita, I remember Pastor Sokling, nung pinag-uusapan namin ito, bumisita siya sa atin. Sa atin sa EFC, sabi niya, dapat ang mga pastors talaga dito natin, ordained, or, what the other term is, Pastor? Installed. Praise the Lord, kami ni Pastor Marlon were installed. Sa Malaysia pa yon, Pastor, di ba? Yeah, sa Malaysia. Doon kami installed. So, I thank the Lord for that. Hindi namin ito pinagayabang, kundi sinasabi namin talaga sa inyo dahil tama naman sinasabi ni Pastor Sokling. Lahat ng mga pastors na tumatayo dito or sa AFC must be installed, ordained, talagang merong blessing from the senior pastors. Pastor Peter, Pastor Mel, our senior pastors in the Philippines. Dapat yun po sila. Otherwise, kung hindi, sabi nga niya, ang term na niya doon dapat hindi niyo sila kinukonsider na pastor. Dapat yun lang tinawag natin na, it's from the mouth of Pastor Sokling to, not mine. Na nag-uusap kami sa kotse noon, kausap ko siya. Sabi niya, dapat talaga yung pinili, yung talagang na-install, yun ang tatawagin natin, pastor ng AFC. Well, pagpunta sila dito, pwede silang pastor, but not a pastor of AFC. Pastor sila from other church. So, yun. We respect that. Pero, when it comes to AFC, they are not. Because they are not installed nor ordained. That's the word of Pastor Sokling. And I respect that. So, dun lang po ako nagkaroon ng linaw. Oo nga, no? So, ito kasi, kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo, dapat talaga merong installation, ordination, like what Moses did to Aaron and all the priest na anak ni Aaron. So, binibigyan ko lang po ng linaw ito. Okay. So, yun po yung pangyayari nyon. Ang purpose, again, a person is consecrated to minister. Mag-minister po sa inyo. Kaya, we are doing this with Pastor Marlon na kami po ay mag-minister sa inyo. No? So, there are times may ina-assign kami magturo, pero ang tawag dito sa term, legally speaking. Yan. Legally speaking. Kami po ni Pastor Marlon talaga ang inassign sa pastor dito sa AFC, nor sa Garay. Now, may ina-assign ako like Pastor Chris. Okay. It's my call as pastor in charge. Kasi binanggit ko rin sa kay Pastor Sokling yun. Pananagutan mo yan. It's your
accountability. Kasi ikaw dyan nakatalaga, kayo nila Pastor Marlon dyan. So, kung inassign niyo siya, and then, pananagutan nyo sila, whatever na ituro nyo sa inyo, kung may mali man o tama. So far naman, okay naman sa atin si Pastor Chris, no? At kasundo naman talaga natin, di ba? So, yun ang mga pangyayari na sa atin ngayon. No, mga kapatid, sinasabi ko to for clarification, no, for your information. Okay. So, ganoon lang po sa akin. Kaya, nilinaw po natin ito, no? We love them, no? At kasama naman talaga natin to, kasama naman talaga natin sila sa ministry na ito. Kaya ganon. So, darating ang time, I will ask Pastor Mer, no? I will, endorse, no? Ganon, na sabihin ko, Pastor, baka pwede si Pastor Chris, i-install natin as Pastor AFC to legally work or minister in our church as Pastor AFC. That's the thing. No? So, ganun po yun. Okay, so let me continue. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Okay, malinaw sa atin. Okay, now, let us continue. In verse 6, sabi diyan, you are to put the turban on his head and put the holy diadem on the turban. Okay, another ano yan, di ba? May mga meaning pa rin yan, but we will not go with that. We will not go far with that. So we will just focus on what the Lord wants me to tell you. Number 7 says, you are to take the anointing oil and pour it on his head and anoint him. Ayan, pumapasok dito yung anointing of oil. Ayan. So you are to present his sons and clothe them with tunics and wrap the sashes around Aaron and his sons and put headbands on them. And so the ministry of priesthood will belong to them by a perpetual ordinance. Na. Thus, you are to consecrate Aaron and his sons. Okay? You are to present the bull at the front of the tent of meeting, and Aaron, his sons, are to put their hands on the head of the bull. Okay, now, sa mga magpatuloy pa, marami pang sinabi dito kung babasahin natin the whole chapter ng 29 hanggang 46 yan, puro mga ano yan, pagpatay ng mga hayop, pag-alal ng mga dugo, pag-aalay, ganyan yan. So, I will not go far with that. No? Ito lang, bibigyan natin ng atensyon muna. Okay? So, anointing of oil. So, sabi dito, at chosen. Kanina, sabi doon, dapat consecrated. Dapat tinatalaga. Now, number 2, at chosen must be anointed with oil. Dapat na-anoint ng oil. Bakit? Importante itong anointing of oil. We experienced that, no, when we were installed by Pastor Peter, our senior pastor in Brunei, no? But it was conducted in Malaysia. Now, a chosen must be anointed with oil. Pero ginagawa din natin dito yan, di ba? Pinapractice natin ang anointing of oil. Now, let me tell you, ano ba yung sabihin nito? Ano ba ang purpose ng anointing of oil? Sabi diyan, holy anointing of oil is sanctify. No, sinasanctify ito, yung banal po ito, no, yung pag-aano ng oil, pag-ilayan sa atin. It symbolizes the Lord's blessing. Okay, pag ginagamit to, nilay hands kayo with oil, it also symbolizes the Lord's blessing. Binibless kayo. So, kahit hindi kayo leaders, basta pinatungan namin kayong kamay with oil, we bless you. We are declaring blessing on you. Okay? And setting a person or object apart for a holy purpose. Ayan. Ito yung sinasabi ko, yung mga leaders naman. We are anointing you with oil, dedicating you, consecrating you, tapos nalagyan namin kayo, pinapatong namin kayo sa ulo with oil for the purpose of setting a person or object apart for a holy purpose. A purpose of what? To serve also in our church. Maging katuwang namin kayo dito sa ministry. Okay? So it serves as a physical representation of the Holy Spirit's presence. Yung Holy Spirit kasi it represents oil. So granting what? Strength, healing, and prophecy to those who receive it. So we are laying hands on you
to heal the sick. Amen? To give you strength. And of course, to prophesy. Kung meron talagang hinihipo ni Lord dito na mag-prophesy. So, yan yung purpose po na yan. So, we will do that. Not just a practice, but it is also mandated by the Lord. Inuutos na naman talaga dito that we should lay our hands on you. And you can do the same thing. Kayo mga leaders. Even you people. Pwede nyo gawin yan sa may mga sakit. Papatungan nyo ng kamay. Of course, with oil. Powerful because it represents the Holy Spirit. Yan yung mga significance niyan. Yan yung mga epekto ng oil sa atin. Di ba? Because it represents the Holy Spirit. Amen po ba? Maikli lang to kasi doon lang natin kinuwang lahat eh. Ano po? Kaya napaka-importante yung pag-anoint ng oil sa mga leaders. Yung pag-anoint ng oil sa mga ministers. Amen po ba? Now, hindi ko na-discuss kung may danger ba sa mga nagpapatong tapos hindi sila, ang tawag dito? Ha? I'm not saying, hindi mo tinibubuhat. Yung, halimbawa, makasalanan, may tinatagong sin kasi hindi basta-basta magkapatong ng kamay. Or may ginagawa silang kasalanan na nakatago. May danger because you are also imparting the sin doon sa kanya. Halimbawa, nambababae ako, pastor ako, nambababae ako, pinatungan ko ng kamay ang lalaki dito. Pwedeng mangyari, yung papatungan ko, maging babaero yan. Nalilipat natransfer yan eh. Bakit? Walang kabanalan eh. That's the danger. Mga kapatid, that's the danger. Kaya hindi basta-basta magpapatong ng kamay ang sinuman. Sacred po ang pagkapatong ng kamay. Kaya kung magpapatong kayo ng kamay, hindi nyo naman kilala, well and good, kung kilala nyo, talagang okay naman. Magpapatong kayo, magpa-lens kayo, paanoin kayo. Pero kung kilala nyo ang taong ito, na merong ganong klaseng kasalanan, please, don't. Please don't. Iwasan nyo na. Amen? I'm telling this to you because the Lord wants you to know this. As pastor in charge, we are pastors here, ang tinuturo po namin sa inyo para po sa kabutihan nyo lahat at sa ating lahat. Amen? Because we don't want you to suffer. Ang ayaw po namin mag-suffer po ang lahat. Kaya, delikado basta-basta yung pagpato ng kamay. Kaya dapat, humingi ka muna ng sorry sa Lord, magpatawad ka muna, humingi ka ng sorry sa Lord. Kung may kasalanan ka tinatago, dilihan ka ng kamay mo, dapat malinis ka. Even you can do that. Pwede naman kayo eh. Pero dapat mag-iingat kayo. Dapat talaga matuwid kayo sa Panginoon at wala kayong tinatagong kasalanan. Kung meron man, magsisi na kayo. Amen? Repentance is very important. Ayaw ng Lord ng merong blemish. Sabi nga doon sa binasa natin kanina, kung babalikan natin, without blemish. Sabi ni Lord kay Moses, choose a priest, no, without blemish. Walang bahid ng kasalanan, walang dumi. Hindi pa pwede basta-basta mag-appoint. Kaya yung danger, sa amin din mga pastor. No, ito ang iniingatan ko, medyo nag-iingat talaga ako dito eh. Ngayon, appointing somebody na talagang hindi naman talaga karapat-dapat. I'm not saying na grabe ka naman pastor, masyado ka namang mataas ang standard mo. It's not that. It is the standard of the Lord. Amen? Ang gusto ni Lord, yung tatayo sa atin talaga, wala naman talagang, hindi guilty naman sa anumang klaseng kasalanan. Ang pangit naman kasi tingnan kung meron tatayo sa harapan natin talaga na, hanggang ngayon, sige, imagine niyo tumatayo ako dito, tapos makita niyo ako nasa beer house. Ano itsura ko? Ano pakiramdam niyo? O sige, tumatayo ako dito, kami ni pastor, tapos nakita niyo, tumataya ako ng loto.
Ano kaya pakiramdam nyo? O kaya nakita nyo kami sa kalye. Tumatayo kami dito, nagsasalita, tapos nakikipag-inuman kami sa kalye. Tagay, pare! Ang babae pa, mga chik-chik pa. No? Di ba? Ang sama tingnan, di ba? God is holy. Amen? And the Lord wants, no, yung taong gagamitin niya is holy. No, we know, we are not talaga totally yung sinasabi nating perfect. Kasi we are still in the flesh. Hindi pa tayo glorified body. Nakakamit tayo ng kasalanan. Pero yung nagpapatuloy sa kasalanan na ganon, parang hindi naman bagay sa isang lingkod ng Diyos. Amen? Kung kayo po ay gusto maglingkod sa Panginoon, please take note of this. Hindi bagay sa lingkod ng Diyos o sa ginagamit ng Panginoon, may mga ganong klaseng character, may ganong klaseng pamumuhay. Because church will suffer. Magka-suffer ang church, magka-suffer ang lahat sa atin. Tapos sabi niyo, bakit hindi tayo mag-flow? Bakit natin nararamdaman ng Holy Spirit? Bakit hindi natin nararamdaman yung paglago? Bakit? Check ourselves. Check our hearts. Check our minds. Check our lifestyle. Tapos you're expecting something from the Lord, yet you are living in a flesh. You're living in a worldly thing. Tapos mag-expect ka ng mga gandang bagay na mangyayari sa church. We should aware of that. Di po ako nagmamalinis, pero we're trying to be good talaga lagi. We're hindi lang trying, talagang pinipilit talaga namin. Lalo na kami mga pastor. Dapat talaga, hindi pwedeng hindi. Ang pangit tingnan kung ang pastor hindi magandang halimbawa. Pastor should be a model. Leaders as well. Hindi lang kami. Dapat mga leaders ganun din. We represent God. Di ba binasa natin dito? Nire-represent natin ang Diyos and we are representing, God is representing you. Tayo ang model. Tayo ang buhay na Biblia. Hindi man nagbabasa yung mga unbelievers ng Bible, pero pag nakita ka, para ka ng Biblia sa tingin nila. Kaya nga may mga puno sila, ganyan ba Kristiyano? Kasi hindi naman talaga nakikita eh. So dapat nakikita sa iyo ang pagiging isang Kristiyano. We are the light of the world. Dapat we are shining. We influence. Amen? Dapat may impact ka sa government. May impact ka sa community. May impact ka sa bahay. May impact ka sa school. May impact ka sa trabaho. Because you are Christian. You are the light. Ang ilaw hindi nakatago. Dapat naka-expose. Kristiyano ba yan? Nakatago din. Yang iya maging Kristiyano. Ayaw magpakilala. Dapat nagpapakilala na tayo ngayon. Lalo na ngayon, malapit na dumating si Lord. Nagpatago ka pa sa pagiging isang Kristiyano mo. Paano pag inabutan ka ni Lord ng ganyan? Kasama ka ba sa rapture? Are you confident? Amen? Confident si Ate Percy. Confident ka ba na sasama ka? Pag dumating na si Lord, kasama ka na. So dapat you are living a holy life. Kung matampuhin ka, dapat di ka na matampuhin. Kung maitin ang ulo mo, dapat di ka na maitin ang ulo. Amen? Kung may nakita ka lang ng konti, nagtatampo ka na, hindi ka na napansin ng konti, nangihina ka na. Of course, lahat naman tayo nagkakamali, nagkakaganyan, pero dapat hindi nagpapatuloy. Dapat tinitigilan na natin. Amen? Now that you hear this, dapat tinamaan ako, hihinto ko na. Amen. That is what Christian is.
especially leaders, now, that's why tinawag ko kayo. Gusto ko maranasan natin to. Gusto kong gawin natin, no? The anointing of oil. And later on, yung mga kapatid po natin, no? Gawin natin to, mga kapatid. Seryosuhan na ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ito gawang biro. Amen? Hindi tayo naglalaro lang dito. We're not just wasting our time here every Sunday, Tuesday. Tapos, come and go lang pala tayo sa church, pero we're still living in the flesh. The Lord says in Romans 12 verses 1 and 2, anong sabi doon? Offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service with Him. And do not, anong sabi doon? Conform with the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago na kayo ng pag-iisip. Huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Magbago na kayo ng pag-iisip. Nasaan ka man? Nasa Pilipinas ka man? Nasa ibang bansa ka man? Your title as a Christian, hindi pwede magbago yan. Amen? Hindi ba pwede magbago? You are still a child of God wherever you are. Yan lang tatak mo. Amen? Dapat tinatayuan mo yung pagiging isang anak ka ng Diyos. Amen. So, setting a good example to everyone, to community, and to the people around you, dapat ganun tayo, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Mahalin niyo pa ba ako? Amen. So, praise the Lord. Ito po ang mga mensahe ni Lord sa atin. And lastly, mayroong binanggit dito si Lord sa bandang huli, yung jump na ako, sabi po dito yung God's promise. You know, if you're following the Lord, ito ang pangako ni Lord sa inyo at sa ating lahat. The God's promise, number 1, sabi niya, I will be your God. Sabi niya sa mga Israelites. At sabi niya ni Lord sa atin din ngayon, I will be your God. When the Lord said, I will be your God, kasama na yun lahat. Jesus is our healer, Jesus is our provider, diba? Jesus is our protector. Lahat, everything that you want for God, na maranasan mo, na ma-experience mo, makikita mo sa Kanya. Dahil sabi niya, I am your God. May problema ka ngayon? I am your God. Wala kang pera? I am your God. May sakit ka? I am your God. Amen? Hindi nagbabago yun. Anak ka ng Diyos eh. Ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Ito, ang next, sabi niya, napaka-importante ito, malalim na to. I will reside on you. I will reside on you. Maninirahan ako sa iyo. So kahit nasaan ka, bit-bit mo ako. Andun ako. Sabi ni Lord, I will be you always. Amen? Nandito ka. Next time, nandoon ka na sa ibang bansa, nandoon ka sa Subic, nandoon ka sa kung saan sa man lupalop. Kahit nasaan ka, God is on you. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Amen? Kasama sa pangako niyan, sinabi niya sa mga Israelites, sinabi rin ni Lord ngayon sa atin. Sinasabi niya rin sa atin ngayon. Kaya kung ano mga problema mo ngayon, malalim man yan, mga sakit man yan, gaano katindi ng naranasan mo ngayon, hirap na hirap ka, I'll tell you, this is the Lord promise to you. I will be with you, I will reside on you. Amen? Amen. Ang kinin natin yun, mga kapatid, hindi nagbabago ang Panginoon. Yan ang Diyos sa atin. Yan yung sinasabi po sa verse 45 to 46. Sabi niyan, yan o, I will reside among the Israelites and I will be their God. And they will know that I am the Lord, their God, who brought them out from the land of Egypt so that I may reside among them. And I am the Lord, their God. The Lord that says to the Israelites, yun sinabi niya, He said that to the Israelites, He is the same God na sinasabi rin niya ngayon, I am the Lord your God.
I will reside on you. Ano man ang problema mo ngayon, kahit anong maramdaman mo, hindi ako nagbabago. I am the same yesterday, today, and forever. Kaya sabi mo, pinabayaan yata ako ni Lord. Wrong. Hindi mangyayari yon. Yun lang ang dictate ng dyablo sa'yo. Binubulungan ka, pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka na pinapansin ni Lord. No? Diyos yung sabi mo, iniiwan ka na niya. Mali! So dapat i-quote mo yan, no, Satan! Because the Lord promised me that He will be with me, He will reside on me. Kaya ang sinasabi mo, kalokohan yan. Hindi yan totoo. Pangawakan mo ang pangako ni Lord na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya kabayaan. It is God's promise. Pagpangako ng Diyos, kailanman, hindi ito nababali, hindi ito nagbabago. Lagi itong tama, lagi itong sakto sa'yo. Para sa'yo yan, para sa atin lahat. Amen ba? Amen.